Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-12 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Araw ng Mga Patay. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito ipinapakita ang kadiliman ng gabi sa sementeryo ng San Diego. Ito ay isang makasaysayang lugar na napapalibutan ng kawayan at lumang pader at sa gitna nito ay matatagpuan ang malaking krus. Ang daan patungo sa sementeryo ay masukal at makipot at ang lugar ay maputik kapag tag-ulan at maalikabok naman sa tag-init. Sa kabila ng malakas na ulan, 2 tao ang abalang humuhukay sa sementeryo. Ang isa ay isang veteranong sepulturero, habang ang isa naman ay baguhan sa ganitong gawain. Ang kanilang ginagawa ay ang paghuhukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang naililibing. Ang utos na paghukay at paglipat ng bangkay sa libingan ng mga inchik ay mula kay Padre Garrote na siya ring si Padre Damaso, ang kura paroko ng panahong iyon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-12 kabanata. Inilalarawan ang sementeryo ng San Diego bilang isang masukal at makipot na lugar na nagiging mahirap daanan lalo na kapag tag-ulan. Sa gabing iyon, 2 tao ang naghuhukay ng isang bangkay sa sementeryo sa kabila ng malakas na ulan. Isa rito ay isang bagong katulong na kinakabahan sa kanilang ginagawa. Ang bangkay na hinukay ay 20 araw pa lamang na ililibing na nagdulot ng kakaibang tensyon sa eksena. Ang utos na hukayin ng bangkay at ilipat ito sa libingan ng mga inchik ay mula kay Padre Damaso, na kilala sa kanyang kalupitan at kawalan ng malasakit. Mga mahahalagang tauhan, sepulturero. Ito ay isang tao na nagtatrabaho sa sementeryo kung saan sila ang naghuhukay at naglilibing ng mga patay. Sa kabanatang ito, may 2 sepulturero na nabanggit, isang dalubhasa at isa namang baguhan. Ang kanilang ginampanan ay ang paghuhukay at paglilipat ng isang bangkay sa ibang libingan. Padre Damaso, kilala rin sa tawag na Padre Garrote, isang pangunahing karakter na paring Kastila na may malaking papel sa pangkalahatang kwento. Sa kabanatang ito, siya ang nag-utos para sa paghuhukay at paglilipat ng isang bangkay. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-12 kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa sementeryo ng San Diego. Matatagpuan ito sa gitna ng malawak na palayan at nahaharangan ng lumang pader at kawayan. Ito ay nagiging maputik sa panahon ng tag-ulan at maalikabok naman sa panahon ng tag-araw. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Sementeryo, isang lugar kung saan nililibing ang mga patay. Palayan, isang lugar kung saan tinatanim ang palay. Pader, isang matigas na harang na maaaring yari sa semento, bato o iba pang matitigas na materyales. Kawayan, isang uri ng halaman na may matigas na tangkay, karaniwang ginagamit sa paggawa ng mga gamit. Sepulturero, isang tao na nagtatrabaho sa sementeryo na siyang naglilibing ng mga patay. Dalubhasa, isang tao na may malawak at malalim na kaalaman o kasanayan sa isang partikular na larangan. Baguhan, isang tao na bago sa isang larangan o gawain. Bangkay, ang katawan ng isang patay na tao. Inchik, isang kolokyal na katawagan para sa mga taong may lahing Tsino. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kawalan ng respeto sa mga patay at ang kalupitan ng mga nasa kapangyarihan tulad ni Padre Damaso na gumagamit ng kanilang posisyon upang magpasya ng mga bagay na hindi makatao. Ang paglilipat ng bangkay mula sa libingan ng mga Kristiyano patungo sa libingan ng mga inchik ay isang simbolo ng diskriminasyon at kawalan ng pagkakapantay-pantay sa lipunan, lalo na sa ilalim ng kolonyal na pamumuno. Mahalaga ang pagpapakita ng respeto sa mga patay, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Ang kawalan ng respeto ay nagpapakita ng kawalang moralidad ng isang lipunan
o individual. Ipinapakita ng kabanatang ito kung paano ginagamit ng mga pari ang kanilang kapangyarihan upang magdikta ng mga aksyon na hindi naaayon sa tunay na diwa ng relihiyon, tulad ng pagmamahal at pagkakapantay-pantay. Ang takot at kakulangan ng kaalaman ng bagong katulong ng sepulturero ay nagpapakita ng epekto ng mga utos ng makapangyarihan at kung paano ito maaaring magdulot ng pag-aalinlangan at takot sa mga taong sumusunod sa mga ito. At diyan nagtatapos ang 12 kabanata ng Noli Me Tangere, ang Araw ng Mga Patay. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.